Hello mga tol, at tayo nagbabalik dahil meron na naman isang trending na influencer. At ayun nga, si Yulin Castro na kilala din bilang pambansang Yobab, alam nyo na yon pero wala tayong issue doon, no? Yan, itong video na to mga tol, no? Ni-review ni Yobab ang coffee break sa Iloilo. Hindi positive ang review niya. Panoorin natin ng konti yung video niya, no? Ang dami nyo dyan, Ayan walang siya. masarap sa inyo. Ni isa. Ayun, no, may ano pa, may mura pa. So, makikita ninyo to sa newsfeed ninyo, malamang kasi magsusunod-sunod na yung mga content creator na yan para gawa ng content si Yulin Castro. So, ayun, hindi na natin i-play ng buo mga tol. Baka tamaan pa tayo, no? Tamaan pa tayo. Salamat kay Half and Half Cafe sa video. Kahit kay Yulin Castro tong video na to, yung ginamit natin is yung nakita natin na una sa pagbukas natin mga tol. Ang pinakapunto lang naman dito, kaya hindi na natin siya ipi-play ng buo, is yung sinabi na walang masarap. Wala daw masarap sa mga kinain niya. Pati drinks daw, di masarap. Lahat tabang. Nagmura pa siya, di ba? Narinig nyo naman yon mga tol. Sa mga nakakakilala kay Miss Yulin Castro or yan, si Yobab nga, alam niyo naman na ganyan yung ano niya, yung pagre-review niya, honest review lang. At pag hindi masarap, sasabihin niya talagang hindi masarap. Unlike yung mga ibang food vloggers na lahat masarap dahil paid nga. O kaya naman ay ayaw mabash. Madaming mga ganong influencer. Lahat sasabihin ang magaganda para lang hindi mabash mga tol. Yung iba nga, sinasabi na rin na basta't vlogger, wala namang hindi masarap dyan eh. Lahat masarap, sabi nga, no? Nababansagan ng ganun yung mga vlogger, lahat masarap daw. No, well, siguro sa mga napapanood nila na ganoon lagi, no? Kaya yung mga napapanood nila laging ganon, masarap yung mga sinasabi. Pero may mga vloggers naman na di sinasabi yung di masarap. Di nila sinasabi yan, pero ang ginagawa nila is sasabihin yung interesting, no? May mga ganon. Hindi nila dinidiretso na hindi masarap. Sasabihin nila, gaganon-ganon. Tapos, interesting. At yun lang yung sasabihin nila, no? Alam mo na nun, kapag sanay kang nanonood ng mga pero syempre, hindi naman lahat ay nanonood ng mga vlog. Kaya, hindi nila napapansin yun, no? Nalaman ko lang din yun sa asawa ko. Mga vloggers daw na hindi nasasarapan sa kinakain ay sinasabi yung interesting. Well, ako, sa personal profile ko, which is yung child vlogs, di ko na itatago yung pangalan ko, sasabihin ko na rin na Richard Guzman Tolentino kasi litaw naman yan ipapakita. Lalagay ko na lang din sa description para makita niyo yung mga reviews ko sa mga pagkain. Nagre-review kami ng mga kainan, no? At especially sa mga coffee shop, kaya nga minsan naka-hashtag ako na coffee vlogs, kumbaga. Yan. Sariling gastos namin yung mga kinakain namin. Total, kakain din naman kami sa labas, kaya ayun, talagang ginagastosan na namin, no? Di review na rin namin. Total, gumastos na kami, di review na rin namin kahit papaano. May napapala kami. Total, nag-enjoy naman ako sa mga pagre-review, no? Yun nga lang, kapampangan yung channel ko na yun, no? At saka rin kasi, no? Support na rin sa mga business owners. Kahit mas mayayaman pa sa amin yun, sinusuportan pa rin natin sila. Hindi porke mas mayaman sa inyo, uy, mayaman naman yan wala naman yan. Sumusuport pa rin tayo sa kanila. Yun kasi ang goal namin noon pa mag-support ng mga businesses, small man or malalaki. Basta't, bagong cafe yan, bagong restaurant yan, pinupuntahan namin to vlog kahit konti lang views namin. Somehow, pagka sinerch, baka lumitaw yung sa amin. Ang ginagawa ko is, sa pamilya ko, pinaparate ko at dahil hindi nga kami pare-pareho ng panlasa, may time na masarap sa akin, sa kanila ay hindi. At saka respeto rin sa panlasa nila. Kaya pinaparate ko na lang para hindi na lang nila masabi na hindi masarap. Ngayon, pagka hindi kami nasarapan sa kinakainan namin, ang rate namin is hindi ganon kataas. Di rin naman ganon kababa. At sinasabi namin, yung kulang dun sa nirate namin ay room for improvement. Pero hindi kami nagsha-share ng mga masasamang bagay sa kinakainan namin or yung mga kapehan. Unless na yung mga staff ay rude at medyo binabastos na kami, yun talaga hindi namin mapapalampas yung mga ganon. And again, yun nga sa mga lasa, sinasabi namin, yung rate, binibigay namin ng rate na hindi ganon kataas at nagsasabi rin kami ng mga mas masarap siguro ito kung konting tamis pa, kung ganito, kung ganyan,
nagsasabi kami ng ganoon. At kumbaga ano na rin, yung pinakapunto is we are trying to be nice. Pinipili rin namin yung mga sinasabi naming mga salita dahil naintindihan din namin yung mga struggles ng mga business owners eh. At saka hindi porke nasarapan kami no sa kainan na pinasukan namin, hindi ibig sabihin nun ay masarap na rin para sa iba. Hindi porke hindi kami nasarapan ay hindi na rin masasarapan yung iba. Hindi standard ang panlasa ko pagdating sa pagkain. Hindi porke masarap sa akin ay masarap na rin sa inyo at hindi porke hindi masarap sa akin ay hindi na rin masarap sa inyo. Kaya laging sinasabi ko sa mga videos ko rin na para sa akin masarap tapos tatanungin kong bigla yung mga bata. Kayo para sa inyo ba masarap? Rate. Ganun yung ginagawa ko. Now, kung gusto mong maging honest sa review mo at gusto mong sabihin na hindi talaga masarap yung pinagkainan mo, edi magsabi ka kung paano pa nila ito mai-improve ayon sa panlasa mo. Like, dagdagan ng tamis ang mga pastries, yung lasagna ay kulang sa ganito at sa ganyan. Or may nahanap akong ang lasa na parang kulang kasi ito sa asim. Mga ganong bagay. Konting asim lang, ayos na to. Mga ganon. Minsan kasi yung mga impression na iniiwan natin sa mga tao, lalo na ma-impluwensya kang tao, no? Yung mga iniiwan nating mga salita, minsan naglalast yun eh. Simpleng sabihin mo lang na hindi masarap, tatatak na yan sa mga taong nanonood sa'yo. At may nangyari nga sa akin na may isang shop na naririnig-rinig ko sa mga ilang tao, no? Na hindi daw masarap doon. Tinry ko pa rin, no? Nung natikman ko, sarap naman pala eh. Ano yung hindi masarap na sinasabi nila? Para sa akin, masarap. Hindi porke may 5, 10 ang nagsabi na hindi masarap, hindi na masarap para sa'yo. Lahat ba kumakain ng okra? Hindi naman lahat kumakain ng raw okra, pero may mga taong adik sa okra. Talagang kinakain nila yan. May mga nasasarapan ba sa itlog? May mga tao naman na kahit itlog lang yung ulam, araw-araw ay mabubuhay. Isa pang sample scenario, bakit hindi ako kumakain ng hito? Kasi yung tito ko dati nag-joke na yung kinain namin ito ay galing sa sa puntod. Nahukay daw nila sa puntod. Then lately ko na lang nalaman nung time na buhay pa siya, pinag-uusapan namin is yung mga isda-isda, tapos dumating kami dun sa punto na pag-uusapan namin yung hito. Sabi ko di ako kumakain. Tinanong niya, dati ka naman kumakain eh. Sinabi ko kinuwento ko yung narinig ko sa kanya na nakuha niya sa puntod. Yung kinain pala namin. Tapos, doon ko nalaman na hindi naman pala totoo yon. Binili niya pala yon. Ang haba ng panahon na hindi ako kumain ng hito dahil nga yun ang nakwento niya. Yun yung paniniwala ko. Hindi ako sure saan ba galing yung mga kinakain kong hito, yung kakainin kong hito. Ngayon, ako mismo nagpa-farm ng hito. May mga bagay na ganyan na tumatatak talaga sa isipan natin, kaya mag-iingat tayo din sa mga choice of words na gagamitin natin pagka nagre-review tayo or nagpo-post tayo tungkol sa isang establishment. Baka yung tao na dapat masarapan sa restaurant na yon or sa establishment na yon ay hindi na natuloy dahil sa sinabi mo, at hindi lang yon, nawalan pa ng potential na customer yung establishment. And naglabas na rin ng statement kasi si Coffee Break na 20 years na daw silang nag-ooperate, no? I think hindi naman sila magtatagal ng 20 years kung para sa lahat ay hindi masarap yung mga pagkain nila doon. Again, may kanya-kanya tayong panlasa, may kanya-kanya tayong opinion sa mga bagay-bagay, pero pare-pareho din tayo na may choice kung paano natin i-criticize yung isang bagay, isang establishment, isang shop, isang kainan, isang cafe, kung paano natin siya i-criticize, constructive ba or destructive. May isang may isang pinuntahan kaming cafe, sa totoo lang, hindi ko babanggitin yung pangalan, no? Sa totoo lang, para sa akin ay hindi masarap yung kape, hindi masarap yung pagkain, pareho, kahit yung asawa ko ganun din yung impression niya, pero hindi namin babanggitin, no? Ang ginawa ko dun sa video, pin-promote ko pa rin, nilagay ko, pero wala akong binanggit tungkol sa pagkain. Wala akong comment sa pagkain. Pinakita ko lang yung location, yung view, yung nila, ambience nila. Bahala na yung tao. Kung gusto nilang subukan, pumunta sila doon. Dahil nakita nila yung video ko, pwede sila magsalita. Kagaya ng isang video ko na 100k plus na rin yung views. May mga nagko-comment doon na hindi naman masarap dyan eh. Pero may mga nagko-comment doon, masarap doon. See, hindi pare-pareho yung panlasa ng tao. Kaya kung magre-review tayo, make sure na kung hindi mo talaga nagustuhan is maging nice ka pa rin somehow sa pagsasalita mo, or mag-suggest ka ng mga bagay na i-improve pa nila. No, ganun lang yung sa akin mga tol. Sa mga nagki-curious sa review ko, Kapampangan naman kasi ilalagay ko sa description, okay? Maraming salamat and God bless mga tol.